At meron naman ako isang OLA na sinubukan guys sinubukan para sa inyo. Kasi nakita ko yung OLA na to sa Facebook. Nakaka-intriga po siya. Akalain mo sabihin yung pwede kang humiram daw ng 8,000 pesos and 5 months to pay. At yung total payment, 8,283 lang. Mukha nga siyang promising, pero yung munang i-download tong si ES Loan, Peso Cash Loan and Easy Pay. Easy Pay. So, huwag nyo munang i-download. Kung nakita nyo yung ads nito sa social media, huwag nyo munang i-click yung install. Panoorin nyo na lang yung video na to dahil sinubukan ko siya para sa inyo. So, keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Again, isa namang OLA yung topic natin. At sinubukan ko talaga yung OLA na to para sa inyo guys. Para hindi nyo muna siya i-install or i-download pag nakita nyo to sa social media. Because first glance, napaka-promising, no? Pero parang too good to be true. Parang sobra namang baba ng interest nito. So, ako na muna yung nag-try para sa inyo. And do take note that this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Personal ko po siyang tinry. And wala po tayong marketing links dito. 100% reviews lang po talaga. Wala tayong pinopromote. Kita ko yung ad nitong si ES Loan, Peso Cash Loan and Easy Peso. Easy Peso talaga. Ito yung mga sinasabi niyang interest rates daw. Kung yun lang pagbabasihan mo, edi mapapaklik ka ng install. Pero wag niyong i-click yung button na yan. Ako na yung magsasabi mismo na pag kinlik niyo yan, idadirect ka niya sa App Store. So, hindi po siya Android. App Store lang po. Hindi pa niya si Dichido. Based dun sa screenshots niya, napaka-promising niya din. Quick and easy review daw. Pero, guys, heads up, hindi siya quick and easy. Tagal ko nga naghintay para malaman yung result. So, hindi siya quick and easy. No data shared ever. Repeat borrowers enjoy higher limits and custom loan there. Ayan na naman guys. Screenshot pa lang, kitang-kita. Nagpapromise na naman to na 3 months to pay. Alam na natin yung dramang ganito ha. Pero sinubukan ko pa rin siya para mabigyan ko kayo ng heads up. Kasi hindi naman tayo matatawag na reviewer kung hanggang soon lang tayo sa kung anumang pinapromise niya or sa comment section. Anyway, so nagbigay po ako ng phone number sa loan app na to. Bago yan, naghingi po siya ng permissions na pwede naman siguro i-deny. At yung OTP ay nanggagaling sa kay loan shop. Again, siya rin yung nagpadala ng OTP nung in-applyan ko yung loan app na to. Siyempre, aalamin natin kung yung loan app na to is rehistrado pa. Sabi dito sa kanyang privacy policy, silipin nyo kasi yan bago kayo mag-OTP or bago kayo mag-login or mag-register sa isang loan app. provider daw is the Royal Yuhu Lending Investor Corporation with this registration number and this authority certificate number. Yun. At dahil OLA po to guys, kailangan nasa list of recorded online lending platforms din. Yung lumalabas na registered ay si Happy Pera 2 lang. Alam ba ni SEC na itong si Royal Yuhu ay may isa pang app or baka yung app na to ay naglagay-lagay lang, nag-copy-paste lang ng kung kaninong credentials para kunyari masabing legit yung app. So ito po yung mga bagay na kini-question natin. Kunyari 3 steps lang pero ang daming steps nga guys. By the way, meron pong delete account yung loan app na to ha. Pero wag na nating hintayin na umabot pa tayo sa ganyang point kasi Sa dami ng mga online loan platforms na lumalabas, nawawala, hindi natin alam kung talaga ba nadidelete yung account na. fill out ka ng basic information mo, ayan po. Hindi naman siya naghingi ng payslip. Humingi po siya ng 3 contact reference pagkatapos may email pa. So magpipicture ka po ng ID mo dito na makaka-capture niya po yung mga ID number. So nasa inyo na yan kung isasubmit mo yung UMID, National ID, SSS, passport, driving license, and driving license yung binigay ko, postal ID, voter ID, health card. Talaga bang magbibigay ka ng ganitong information sa loan app na to? Kahirapan yung pag-picture kasi dapat super clear yung lahat na na-capture ng camera mo. And dapat match na match talaga yung mukha mo sa ID mo. Tsaka naghingi rin siya ng disbursement method. At pinili ko po si GrabPay. Pero dito sa app mismo, lumalabas na parang ang daming mga nagpapautang. Kasama pa dito si Zenloan, Finpinoy, Crednova. At pagpili mo ng ES Loan, lalabas yung parang napakaganda niyang offer na 10,000 kuno. Tingnan mo yung breakdown, parang 8 pesos lang daw yung ikakaltas niya. Proceed with caution guys because ang dami ko nang nakita mga online loan platforms na nawawala tapos nag-iiba ng pangalan na parang ganito din yung style. Especially yung mga loan apps na yung nagpapadala ng OTP ay si Loan Shop tulad ni Peso Sam na dati na nating na-try. Alam niyo na yon. At saka tong si Credit Look parang ganito din na up to the pending stage yung sinabit mo yung loan o ayan parang akala mo rin yun yung
ina-apply sa'yo at akala mo rin ang baba ng interest. Baka sa huli mawiwin lang ka guys. Ang laki palang kinaltas. And usually sa mga ganitong klaseng loan apps, yung mga questionable na mga loan apps, expect ka na yung kaltas niya nasa 30-35%, 7 days to pay lang. Wala namang mangyayari kung hindi mo isasubmit yung loan. Kailangan mo talagang i-click yung sa baba dyan guys. At saka siya hihingi ng access sa lahat ng contacts mo. So kala mo tatlo lang yung pipiliin mo. Yun lang. Pero sa huli guys, pag submit mo ng loan, hihingi po siya ng access sa lahat ng nasa phone book mo. Sasabihin niyang successful, kunyari, tapos hihingi pa siya ng pa-ratings. Under review na daw, 10,000 pesos. Mukhang mababa yung interest, pang 3 months to pay. Pero nako guys, proceed with caution talaga kasi diba, baka matulad lang to sa ibang mga loan apps na na-try na natin dito. Tulad dito. Quick and easy review daw. Hindi po siya quick, hindi rin siya easy. Ang tagal ko ngang naghintay guys sobra 1 oras akong naghintay. Saka ako nalaman na reject ako, which I think is a blessing in disguise. So ito naman, di ba, na-notice nyo na ang dami niyang mga loan apps sa platform na to. Is pa isa-isa lang po. Hindi mo sila pwedeng ipagsabay. Kasi pag nag-click ka ng isa while under review pa yung isa, sasabihin niya namang hindi pwede. So nung na-reject ako kay ES Loan guys, sinubukan ko yung isa, Sinova Peso. Sobra 1 oras na naman yung hinintay ko guys. Reject na naman. Sinubukan ko si FinPeso, yung gano'n. Reject na naman. 4 times po ako na-reject sa loan app na to. Tsaka. Buti na lang kasi guys, reject is reject po sa loan app na to. Hindi po siya na, example, na-reject ka or bigla na may magpadala ng pera. Hindi po kasi 4 times ko po siyang sinubukan. Na-reject po ako, wala naman akong natanggap. Huwag na kayo guys mag-expect na 10,000 yung sinabit sa'yo, 10,000 yung matatanggap nyo. Expect na kayo na baka mababa or mataas yung i-offer sa inyo. Pero feeling ko, tulad din siya ng ibang mga loan apps na yung si Loan Shop, yung nagpapadala ng OTP, baka matulad din siya doon na ang laking kinakaltas tapos 7 days lang. So, please proceed with caution. Ako lang, based on my experience, kasi sinubukan ko yung app, lalayuan ko yung loan app na to. Diba? Questionable po yung kanyang license. Wala po to guys online lending platform. It is important na kung online lending platform, nasa list of recorded online lending platforms po ni SEC yung isang loan app. Ito Happy Pera lang po yung under, so yung registered na loan platform ni Royal Yuhu. Royal Yuhu! Pag-isipan natin to ng mabuti at huwag tayong basta-basta na lang pipindot ng kung ano-ano. So sana, bago kayo mapadpad sa ganitong mga loan apps, dun po kayo sa mga loan apps na rehistrado. And you can find these apps kasi na-try ko rin sila. Gumawa ko ng playlist para madali nyo silang mahanap. You can find them here. List of legit loan apps. Playlist by Ate Red. Again, wala po tayong pinopromote sa channel na to. Kaya wala po akong links. Nagre-review lang po ako para ma-share ko sa inyo kung ano ba yung naging experience ko dahil kayo naman po magde-decide kung okay ba sila sa inyo. At kahit na rehistrado ha, kung hindi nyo sila naiintindihan, sakit din to sa ulo. Yung mga loan apps kayo gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. And let me know what you think. If I forgot anything, please indicate it also in the comment section. And I'll see you on my next vlog. Bye!